Kapag maikli ang kumot, mamaluktot. Pero sabi sa Bible, rejoice in suffering, sabi sa Romans 5:3. Wait, hindi pa dapat brave tayo, hindi bumaluktot? Kung Christian work from home ka o aspiring pa lang, ito ang tamang paraan para magtiis ng may purpose. Kamusta mga Christian work from home? Last time pinag-usapan natin kung paano linisin ang puso mo para masagot ang prayers. Ngayon, pag-usapan natin ang character mo. Kasi kahit malinis ang puso mo, kung wala kang tamang pagtitiis, mahihirapan ka sa freelancing journey. Sabi nga sa Romans 5:3-5, suffering produces endurance, endurance produces character. Pero ano ba ang tamang pagtitiis? Let's dive in. Part 1, rejoice kahit hirap na hirap ka na. Ang una, mag-rejoice. Ang hirap nito, di ba? Paano ka magdidiwang or magre-rejoice kung 0 clients ka ng 6 months o kaltas ang sahod mo? Pero sabi ng Bible, rejoice in suffering because it produces character. Paano gagawin to? Number 1, look back, alalahanin mo yung answered prayers mo noon. Halimbawa, nung wala ka pang laptop, provide ng Lord, at kung saan ka na ngayon. Ang galing ng Lord, di ba? Sinagot na ng Lord ang ibang panalangin mo. Ngayon pa kaya. Number 2, look forward. Sabi sa 2 Corinthians 4:17, our suffering is light and temporary. It's producing eternal glory. Yung 6 months na paghihirap mo, baka training ground lang yan ni Lord para sa mas malaking blessing. Ako nga, naranasan ko yan. Naghintay ako ng 6 months nang walang kliyente. Pero habang nagre-rejoice ako, natututunan kong maging humble. Kasi dati naging mayabang ako nung kumikita na ako ng 6 digits. Pinakita sa akin ng Lord, anak, hindi to dahil sa'yo, kundi dahil sa akin. Part 2, endure. Wait plus seek Lord. Pangalawa, mag-endure. Pero ang endure sa Bible, hindi yung tiis lang ng tiis na parang hopeless. Ito ang tamang pagtitiis ay active. Maghintay habang nagtitiwala. Wait while trusting the Lord. Sabi nga sa Isaiah 40:31, wait on the Lord and He will renew your strength. Number 2, seek the Lord. Gamitin mo yung oras mo para magbasa ng Bible, mag-meditate ka, mag-pray ka. Pag-aralan mo mabuti ang salita ng Lord at mag-aral ka ng new skills. Halimbawa, nung 0 clients ako ginamit ko ang time para una mag-pray sa Lord. Ano bang gusto sabihin ng Lord sa akin? Ano bang gusto niyang ituro sa akin sa moment of waiting? Number 2, nag-upskill ako sa mga SEO, video editing, at maraming pang ibang skills. Number 3, nag-volunteer sa church. After 6 months, boom! Biglang dumating ang client na mas malaki pa ang inaasahan ko. Kaya ang pagtitiis dapat may action habang nagtitiwala. Part 3, trust, laban plus let go. Pangatlo, mag-trust. Sabi ng Bible, trust in the Lord with all your heart. Sabi sa Proverbs 3:5. Pero paano? Mag-pray ng dangerous prayer. Tulad ng, Lord, ipakita mo ang hidden sins ko. I-let go mo ang control. Hindi mo kailangan pilitin ang blessing. Kung para sa'yo, ibibigay yan ng Lord for sure in His perfect time. Nung una kong taon sa freelancing, gusto kong magka-coach kagad. Pero nang pinagtiwalaan ko ang Lord, binigyan niya ako ng car and hindi ko inaasahan. Kaya ang trust, hindi passive. Laban ka ng buong puso pero isurrender mo kay Lord ang result. Kaya kung stuck ka ngayon, tandaan, kapag may kli ang kumot, huwag mo maluktot. Mag-jogging para mainitan. Pero seryoso, sabi ni Lord, be strong and courageous. Sabi sa Joshua 1, ang pagtitiis mo ngayon, training yan para sa victory mo bukas. Kaya comment ka sa baba, Lord, help me to trust you. At kung nakaka-relate ka, i-share mo tong video na to sa kapwa mo, Christian freelancer. Let's work remotely, live purposely, and grow spiritually nang may tamang character. Sa next video, ituturo ko yung step-by-step guide para maghanap ng clients, gumawa ng portfolio, at mag-negotiate ng rates. Huwag mong palalampasin, mag-subscribe ka na at i-on ang notification bell. Drop a comment, ano ang pinakamahirap na part ng pagtitiis para sa'yo? Let's pray for each other.